Sa nakaraang video, lumapit si Taishi sa reception desk kung saan magalang siyang sinalubong ng receptionist at tinanong kung paano siya matutulungan. Tahimik lang na nakatitig si Taishi sa lalaking nasa harapan niya, hindi sinasagot ang tanong. Hindi niya mapigil ang mag-isip kung paano napunta sa reception ang isang taong tulad nito. Sa isang iglap, napaisip pa siya kung secretly security guard lang ito na naka-disguise. Bigla na lang malakas na pumalakpak ang lalaki, kaya napaurong si Taishi parang pas ang nagulat. Hindi man niya sabihin ng malakas, pero oo, nagulat talaga siya. Sabi ng lalaki, may langaw lang daw na lumilipad, sabay flick ng maliit na katawan ng insekto palayo. Tapos, bumalik ulit ang atensyon niya kay Taishi, tinanong ulit kung paano siya matutulungan. Ngayon, medyo awkward ang sagot ni Taishi, nandito raw siya para magbenta ng item sa association. Medyo kumunat ang noo ng lalaki, halatang nagtataka, at tinanong kung anong klaseng item ang ibebenta niya. Magsasalita na sana si Taishi, Black Dragon po yung nahuli ko, pero hindi pa man niya natatapos, biglang nagbago ang eksena. Nakuha ng TV sa gilid ang atensyon nilang dalawa. May breaking news. Ipinabalita ng anchor na may grupo ng high school students na nanlalob ng monster sa mga pagod ng ranker. Hinahayaan munang matapos ang laban, tapos saka ina-ambush para nakawin ang reward. Habang nanunood si Taishi at ang receptionist, sinabi rin ng anchor na hinihiling ng gobyerno sa Japan Dungeon Association na mahigpit na i-check ang records ng mga low-ranked hunters na nagbebenta ng malalakas na monsters. Pagkarinig nun, parang inatake ng mini heart attack ang utak ni Taishi. Na-realize niyang sakto yun sa sitwasyon niya. Kapag nagkamali ng akala ang receptionist, baka mabilanggo na siya bago pa makapagsimula. Pagbalik ng tingin ng lalaki sa kanya at inulit ang tanong, nagpapawis na si Taishi. Alam niyang bawal ng banggitin ng Black Dragon. Habang mabilis na nag-iisip ng excuse, napansin niya ang mga bakanteng forms sa counter. Parang naliwanagan siya at agad bumanat. Actually, sarili ko po ang ibebenta ko. I mean, gusto ko pong kumuha ng request. Medyo napakunot pa rin ang receptionist, pero tinanong kung ano ang rank niya. F rank po. Tiningnan siya ng lalaki at itinuro ang kabilang kwarto, para lang daw sa C rank pataas ang section na to. Yung mga F rank naman daw, nasa Volunteer Activities Department. Natahimik si Taishi. Alam niya, hindi sapat ang kita sa volunteer missions. Hindi niya mapapakain si Puron na parang vacuum na walang off switch. Bumalik siya sa receptionist at humiling. Pwede po bang B-rank na request ang kunin ko? Kahit B-rank pataas, okay lang po. Nagulat ang lalaki. Sure ka, B-rank ang kukunin mo. Tumango si Taishi, may confident smile pa. Kasama ko po kasi ang kaibigan ko, kaya kakayanin po namin. Tumingin ang receptionist sa slime na nakaupo sa balikat ni Taishi. Yan ba yung kaibigan mo? Tumango si Taishi. Siya po si Puron, matagal na kaming magkasama. Pagkasama ko siya, kaya ko pong tapusin kahit anong mission. Sumabat si Puron na proud na nagsabi, Puron. Medyo duda pa rin ang receptionist. Medyo sketchy pakinggan na slime lang kasama mo sa B-rank. Pero bago pa siya makapagtapos ng pangungusap, sumabat agad si Taishi, ginamit ang awa card. Wala na po akong magulang. Kaka-drop out ko lang. Kailangan po talaga namin ng pera para mabuhay. Medyo garalgal ang boses niya, halos maiyak na. Tahimik lang na tumitig sa kanya ang lalaki. Tapos, biglang pumalakpak ulit. Nagulat na naman si Taishi. Langaw na naman ba to? Pero hindi. Umiiyak na ang lalaki. Sabi niya, na-inspire siya sa determinasyon ni Taishi. Hindi daw biro ang magpatuloy kahit ang daming hirap sa buhay. Ito raw ang klase ng apoy na hinahanap ng Dungeon Association, mga taong may tapang na tumulong sa paglilinis ng dungeons at sumusuporta sa future ng mga ranker. Napakurap si Taishi, parang may mali, pero habang nagpupunas ng luha, inilabas ng receptionist ang isang document. Eto, perfect na B-rank request para sa inyo ng maliit mong partner. Kinuha ni Taishi ang papel. Paliwanag ng lalaki, mission ito para mag-collect ng high-grade mana grass, at matatagpuan lang daw ito sa isang B-rank dungeon na malapit sa area. Sinabi rin niyang hindi na kailangan lumaban sa monsters. Ang goal lang, makuha ang mana grass. Habang binabasa ni Taishi ang papel, napaisip siya. Eto na kaya yung break na hinihintay ko. Mabilis na yumandar ang utak niya, naalala lahat ng info na natutunan niya noong nag-aaral pa siya.
Alam niya, ang high-grade mana grass ay pampabilis ng magic recovery at ginagamit sa paggawa ng mana capsules. Alam ni Taishi na importante talaga ang mga ganitong item para makalaban sa A at B rank dungeons, parang Red Bull ng Dungeon World. Habang tahimik niyang tinatanggap na hindi naman sobrang hirap ang mission, napangiti siya habang binabasa palalo ang details. 4,000 yen kada stock ang reward. Para bang nanalo siya sa jackpot. Agad niyang napagdesisyonan na kunin ang request. Kung ganito kataas ang bayad, baka isang maayos na trip lang, covered na agad ang ilang buwan nilang gastos. Sabi pa ng receptionist, magpapadala siya ng mapa na may markang safe zones, mga lugar na kaunti lang ang monsters, para mas madali ang mission. Pagkarinig nun, yumuko si Taishi at taos pusong nagpasalamat. Hindi ko po makakalimutan tong kabaitan nyo. Ngumiti ang lalaki at nagpakilala bilang Takahara Gooki, sabay sabing mag-message daw si Taishi kung may mangyaring kahit ano. Nagpasalamat ulit si Taishi bago tuluyang lumabas ng Dungeon Association. Habang papalabas siya, napatingin si Takahara sa kakaibang tandem, isang F-rank na lalaki at slime na parang pet. Tahimik siyang nag-isip, mukhang mas interesting pa to kaysa sa inaakala ko. Ilang oras ang lumipas, nakarating na si Taishi sa B-rank dungeon at agad pumasok sa loob. Binuksan niya ang mapa na galing kay Takahara, at napansin niyang sobrang useful nito. Ang dungeon ay nahahati sa dalawang zone, known at unknown areas. Tumangala si Taishi, at tuwang-tuwa dahil may guide na siya kung saan ligtas. Pwede silang mag-farm ng mana grass nang hindi nasusugatan. Si Purun naman, tinitingnan ang mapa na parang tourist na naligaw. Biglang may nakita si Taishi na kakaibang bulaklak malapit sa kanya. Ginamit niya ang skill niya at lumabas ang info. Dungeon flower, hindi toxic, di tulad ng X-mo, at tumutubo lang sa loob ng dungeon. Safe, pero hindi rin pwedeng kainin. Nag-iilaw kapag dinikitan ng magic, pero nawawala ang glow kapag nilabas sa dungeon. Tahimik lang na binasa ni Taishi ang info at naisip niyang pwede rin itong gamitin bilang ilaw sa dilim. Nagpatuloy siya sa paglalakad, alerto sa paligid. Alam niya, madalas may weird at rare na halaman sa mga ganitong dungeon. Pero nag-remind siya sa sarili, mana grass ang priority. Naalala niya ang appraisal skill niya. Alam niyang malaking tulong yun para pabilisin ang paghahanap. Pag-activate niya, lumitaw agad ang ilang blue screen na may details tungkol sa mga halaman at monster sa paligid. Tumango siya. Okay, focus. Hanap ng mana grass, tapos uwi agad. Pero bago pa siya makapag-umpisa ng todo, may narinig siyang sigaw mula sa likod. Paglingon niya, may taong nahuhulog mula sa puno. Sinong umaakyat ng puno sa dungeon? Yan agad ang tanong niya sa isip. Wala nang sayang na oras. Sinabihan niya si Purun na kumilos. Agad tumalon ang slime at ginamit ang skill niyang Supreme Cushion para saluhin ang bumabagsak. Paglapag ng tao sa lupa, bumalik si Purun sa normal na anyo. Dali-daling lumapit si Taishi. Pagkakita niya sa mahabang buhok ng tao, akala niya babae. Habang sinusubukang tumayo ang tao, nagtanong si Taishi kung bakit umaakyat ng puno sa dungeon. Pero nang tumayo ito at nagsabi ng, salamat sa pagsalo. Nagulat si Taishi, lalaki pala. Habang nakatayo ang lalaki, tinanong siya ni Taishi kung anong ginagawa niya sa itaas ng puno. Ngumiti ang lalaki at ipinakita ang isang shiny na bato. Kinuha ko to, magic stone. Napakunot noo si Taishi. Magic stone lang. Alam niyang kalat lang sa paligid yan, parang batong basura sa B-rank dungeon. Mas valuable ang mana grass. Tahimik niyang iniisip kung bakit nagsasayang ng effort ang lalaking to para lang sa ganito. Narinig yun ng lalaki at mukhang nahulaan niya kung anong pakay ni Taishi. Ngumiti siya at umamin na oo, mana grass din ang habol niya. Pero dinagdagan niya, ayoko lang talaga ng maraming tao. Kaya magic stone muna habang wala pa sila. Nagkaroon ng kaunting katahimikan. Sa isip ni Taishi, kahit weird pa ako, hindi ko kayang akyatin tong puno para lang sa bato. Tahimik din na nagsabi si Purun ng puro. Halatang pareho silang confused. Inabot ng lalaki ang magic stone kay Taishi bilang pasasalamat, pero magalang itong tinanggihan. Sabi niya, hindi sila interesado sa magic stones. Mana grass lang talaga ang habol nila. Tumango ang lalaki at casual na tinuro ang isang direksyon. Ayon, alam ko kung saan yung may mana grass. Nagulat si Taishi, mas mapapadali nga kung may kasama siya. Agad siyang nagtanong, ilan bang stocks ang meron doon?
Sinilip niya ang phone at kinalkula. Mga 10 stocks, sapat na siguro. Pero ang sagot ng lalaki, last time ko yung nakita, nasa ilang daan ang dami. Natigilan si Taishi. Hindi na niya alam kung hidden genius ba itong lalaking to o sinungaling lang na mayabang. Pagkatapos magdesisyon ni Taishi na pagkatiwalaan ang lalaki, agad siyang naging sobrang excited, tumatalon pa siya sa ere habang kinukulit ang lalaki na ibulalas na agad ang lokasyon. Kakamo-kamot sa ulo ang lalaki at sinabing may narinig daw siyang chismis na may kuweba sa hindi pa kilalang bahagi ng B-rank dungeon. Sa paligid ng kuwebang iyon, tumutubo raw ang mga rare mana plant na parang ligaw na damo. Dagdag pa niya, marami rin daw mana grass sa kagubatan malapit doon. Pagkarinig nito, lalo pang ginanahan si Taishi at sinabing, kung ganun karami ang mana grass malapit sa kuweba, tara na't kunin na lahat. Medyo nataranta ang lalaki at agad nilinaw na ang tinutukoy niya ay yung paligid lang ng kuweba, hindi ang loob. Medyo naging seryoso ang tono ni Taishi at sinabing, kaunti lang yun. Kailangan natin ng marami. Sinubukang magpaliwanag ng lalaki, delikado raw ang kuwebang iyon dahil may mababangas na monsters. Pero ngumiti lang si Taishi habang naglakad ng masigla, hindi binanggit na kasama na niya ngayon si Puron, isang SS rank slime na may level 777. Niyaya niya ang lalaki na sumama, pero natakot ito at napasigaw, sigurado ka bang gusto mong isama ako sa ganyang delikadong lugar? Parang bunso sa bahay, hindi siya pinansin ni Taishi kaya wala nang nagawa ang lalaki kundi sumunod. Makalipas ang kaunti, medyo kinakabahan ng inilalakad ng lalaki sina Taishi at Puron papunta sa lokasyon. Nang makarating, nagtago muna silang tatlo sa likod ng matataas na damo. Itinuro ni Taishi ang isang malapit na lagusan ng kuweba at nagtanong kung iyon ba ang tinutukoy kanina. Tumango ang lalaki pero napalunok sa takot, muling nagbabala na huwag nang pumasok dahil puno raw iyon ng mababangas na halimaw. Hindi pinansin ni Taishi ang babala at inutusan si Puron na pumasok agad. Wala na silang oras. Tapat na tapat si Puron, agad siyang sumugod sa loob ng kuweba kahit walang tanong, habang naiwan ang lalaki na parang estudyanteng unang araw sa kolehiyo, litong-lito at balisa. Ilang segundo lang, may malakas at kakaibang tunog na nagmula sa loob ng kuweba. Kinabahan ang lalaki at napasigaw, nagtatanong kung ano yun. Samantala, kalmado lang si Taishi habang tumayo at sinabi sa lalaki na sumunod na sa kanya. Nag-aatubili pa ang lalaki, tanong kung talaga bang ayos lang, at paalala na sobrang takot siya sa monsters. Pero hindi sumagot si Taishi, naglakad lang papasok, kaya wala na namang nagawa ang lalaki kundi sumunod. Habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, napabulong sa kaba ang lalaki, torture tong lugar na to para sa isang tamad na sanay lang magkulong sa bahay na tulad ko. Hindi ito pinansin ni Taishi, kalmado lang siya't focused, parang estudyanteng ini-ignore ang review week at inuuna pang manood ng anime. Bigla na lang napahinto ang lalaki at napahinto sa gulat nang may makita siyang patay na monster sa sahig. Namutla siya at sinabing isang C-rank monster iyon, isang bubble salamander. Hindi gaanong nag-react si Taishi, pero ang lalaki ay halos pagpawisan ng butil-butil, nagtataka kung bakit patay ang ganoong klase ng halimaw. Nagtanong siya kung may mas malakas pa kayang nilalang sa loob. Napansin naman ni Taishi ang sunod-sunod na bangkay ng monsters na tila may nag-iwan ng trail paloob ng kuweba. Kalmado niyang sinabi sa lalaki na sumunod lang. Nakatingin ang lalaki sa mga bangkay, hindi makapaniwala, parang horror movie ang eksena. Ipinaliwanag ni Taishi na si Puron ang gumabay sa kanila. Napanganga ang lalaki at napabulong, ngayon lang ako nakarinig ng gabay na ganyan sa buong buhay kong pagiging tamad at walang ginagawa. Biglang yumanig ang buong kuweba, pati lupa. Napaupo agad sa takot ang lalaki, sigaw ng sigaw na parang guguho na ang lugar. Doon napalingon sila sa isang halimaw na mistulang parte ng pader, isang stone golem, isang B-rank monster. Nang gumalaw ito at umatake, mabilis na rumspan si Taishi. Gamit ang bilis niya, agad niyang iniligtas silang dalawa. Tahimik niyang iniisip kung nagkukubli ba ang golem habang nililinis ni Puron ang ibang monsters. Samantala, nanginginig sa takot ang lalaki sa sahig, sinasabing alam niyang mali ang pagpunta nila rito. Pero hindi umatras si Taishi. Tumindig siya, handang lumaban, at sinabing manatili muna sa ligtas na lugar ang lalaki. Napatingin ito sa kanya, takot na takot, at napabulong, saan ba ligtas sa kuweba ng puro halimaw? Pero hindi na siya pinansin ni Taishi.
Alam niyang walang saysay ang magtatakbo sa masikip na espasyo. Kaya humanda na siya. Nang umatake ang golem, mabilis itong iniwasan ni Taishi at tumalon sa ere, sabay sigaw kay Puron. Agad damilat ang mga mata ni Puron, kumikislap na parang shonen god. Sa isang bug zone ng lakas, sumugod siya sa golem at pinugutan ito ng ulo gamit ang isang atake lang. Sa isang iglap, nag-transform si Puron para saluhin si Taishi sa ere. Narinig nilang dalawa ang biglaang kalabog at agad silang bumaba mula sa ere. Halos matanggal ang kaluluwa ng lalaking naiwan sa lupa sa sobrang gulat, at dali-daling tinanong niya kung ayos lang si Taishi. Maayos na lumapag si Taishi at si Puron, at nagpasalamat si Taishi kay Puron sa pagsagip. Masayang bumigkas si Puron ng puro. Habang nangyayari ito, napatitig ang lalaki sa bangkay ng halimaw. Wala pa rin sa sarili, nagtanong siya sa isip kung anong klaseng pangyayari ang nasaksihan niya. Nanlaki ang mata niya sa pagkagulat, isang B-rank monster ang tinamba ng dalawa sa isang atake lang. Para bang ginamitan nila ng power of friendship at one-shot ang halimaw. Pero hindi pinansin ni Taishi ang papuri, imbes, tinuro niya ang lalaki at sinabing parang marami itong alam tungkol sa mga halimaw. Para raw itong tunay na ranker kung magsalita. Tahimik na umiwas ng tingin ang lalaki habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niyang napilitan siyang pag-aralan ang lahat ng tungkol sa mga halimaw, dahil kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Aniya, kung hindi niya alam ang kahinaan ng mga halimaw o kung paano makatakas, wala siyang laban. Pinunasan niya ang luha at tumayo, sabay sabing para maipaliwanag kung bakit siya takot, kailangan niyang magsimula sa kanyang nakaraan. Pero si Taishi, na halatang wala sa mood para sa drama, ay biglang naglakad palayo habang tumitingin-tingin sa mga rare na halaman sa paligid. Sumunod si Puron, tahimik na nakikinig. Nabigla ang lalaki sa inasta nila at dali-daling tumakbo papunta sa kanila. Tinatanong niya kung nakikinig ba sila sa tragic backstory niya tungkol sa trauma sa halimaw. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, biglang ibinunyag ni Taishi na si Puron ay level 777 at isa siyang SSS rank monster. Sa narinig, muntik nang matisod ang lalaki. Sa isip niya, ang ganung level ay sobrang mas mataas pa kaysa sa mga halimaw na nasa kuweba. Pero si Taishi, kalmado pa rin, patuloy lang sa paglalakad at pagmamasid, sabay sabing mas malakas talaga si Puron kumpara sa karamihan ng mga halimaw. Napatitig ang lalaki at mahina niyang nasabi na sobrang swerte ni Taishi na may kontrata sa isang tulad ni Puron. Ngunit ngumiti lang si Taishi at sinabing hindi iyon dahil sa swerte, kundi dahil sa koneksyon nila sa isa't isa. Sumunod namang ngumiti si Puron, at habang sinasabi ang puro, ipinaliwanag ni Taishi na ang koneksyon nila ang dahilan kung bakit lumakas si Puron. Tumango si Taishi at sinabing mula ngayon, magtatrabaho rin siya ng kasing sipag ni Puron. Napasigaw ang lalaki sa tuwa, sabay sabing ang friendship nila ay sobrang cool, at dapat daw siyang matuto sa kanila. Pero sinagot siya ni Taishi ng diretsyong, huwag na lang. Bigla na lang tumalon si Puron mula sa balikat ni Taishi at nagsabing, Puro, tila may nakita ito. Napansin agad iyon ni Taishi at dali-daling sumunod. Ilang sandali pa, nakarating silang lahat sa isang lugar na punong-puno ng mana grass. Nanlaki ang mata ni Taishi, halos hindi siya makapaniwala na buong lugar ay tinubuhan nito. Katulad ni Taishi, napahinto rin ang lalaki, gulat na gulat. Napagtanto niyang totoo nga ang narinig niyang balita tungkol sa lokasyon ng mana grass. Lumapit siya, at habang nakatitig, namangha siya, higit 1,000 tangkay ang naroroon. Bumagsak siya sa damuhan na parang siya na ang bumili ng buong dungeon, sabay sigaw na pwede nilang kunin kahit gaano karami ang gusto nila. Umupo rin sina Taishi at Puron, habang si Puron ay tumatalon-talon sa tuwa, paulit-ulit na nagsasabing, Puro. Kalma namang sinabi ni Taishi na sa dami ng mana grass dito, sapat na ito para matustusan ang kanilang pamumuhay ng ilang buwan, o baka isang taon pa. Panalo na raw yun para sa isang araw na loot. Matapos ang ilang sandaling pamimitas, isinara ni Taishi ang kanyang bag, tumayo, at sinabing aalis na sila. Tinawag niya ang lalaki at sinabing sapat na ang nakuha nila. Naguluhan ang lalaki at nagtanong kung iyon lang ba talaga ang kukunin ni Taishi. Sa tingin daw niya, dahil pinaghirapan nilang hanapin ang lugar na ito, mas mabuting damihan na nila ang pagkuha. Maingat na ipinaliwanag ni Taishi na kahit kailangan niya ng mana grass, hindi tama na kunin lahat.
Mahalaga raw ang mga ito sa balanse ng dungeon ecosystem. Wika niya, hindi kailangang maging sakam, at higit pa sa sapat ang nakuha niya. Pinayuhan din niya ang lalaki na mamitas lang ng sapat. Nagulat ang lalaki sa narinig at dali-daling sumunod kay Taishi, sabay sabing alam na raw niya noon pa na si Taishi ay isang taong karapat-dapat tularan. Ngumiti si Taishi at inaya siyang sumama. Habang naglalakad sila, masayang nagtanong ang lalaki kung pwede ba silang maging team. Ngunit bago pa man niya matapos ang tanong, bigla na lang lumitaw ang isang kakaibang halimaw at sinuntok siya ng malakas. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.